Attorney Vic Rodriguez, nakakatakot daw base sa pahayag ni dating Senate President Mig Zubiri, dahil wala ng independence ang ating Senado kung susundin mo at hihimayin mo yung kanyang naging pahayag at sinabi nga malinaw on mistakable na there is only one reason kung bakit siya naalis bilang presidente sa Senado. Ito yung hindi pagtalima sa utos o dikta ng mas higit na nakakataas sa kanya. Sino pa ba ang higit na nakakataas sa Senate President? Walang iba kundi ang Executive Department na pinamumunuan ng Republika ng Pilipinas, and it is a very dangerous development because pag nagpatuloy ang ganitong uri ng pamamalakad ng pamahalaan, wala ng check and balance, wala na tayong system of checking of the abuses, excesses, at anuman ang pag-aabuso ng nasa Executive Department. Panoorin natin ang buong video sa interview ni Ka Eric o kay Attorney Vic Rodriguez. Ang lagi kong sinasabi, huwag natin tigilan yung ating pagiging vigilant. Bantayan ho natin sapagkat buhay na buhay pa yung pagtatangka na lapastanganin ng ating saligang batas, especially with this fresh development in the change of leadership in the Senate. Correct. But hopefully, again, it's too early to measure the leadership of the newly installed Senate President. But hopefully, he and all the officers now of the Senate will side with the Filipino people. Huwag tayong magsunod-sunuran sa dikta ng iilang tao o iilang pamilya na nais kontrolin ang political landscape ng ating bansa at ang direksyon ng ating bansa. Attorney Vic, it is normal in a democratic society na bagamat there are separation of branches of powers of government, executive, legislative, judiciary, the executive as the primus inter pares, or the first among equals in the branches of government, needs to have also the balance of working cooperation with the Senate, with the House, and even with the judiciary without imposing the absolute power of the President to dictate upon them. Tama naman yun at magandang relasyon. Pero do you think what is the real questionable motive kung bakit sa gitna ng isang iskandalusong revelation, PDEA leaks, leakage of documents and revelations na nagpapakita na involved si Pangulong Marcos Jr. at the time that he was a senator in drug abuse, and possibly ito rin ang patutunguhan na posibleng siya ay hindi pa cleared sa ganitong iskandalusong mga issue, ay biglang sinupalpal ang liderato ni Zubiri, tinanggal, ginurgor, and then nagkaroon ng isang maniobrahan sa liderato. How suspect is that kind of situation? Do you think konektado ito sa layuning patahimikin si Ginoong Morales, tanggalan siya ng forum sa Senado, at gawin na mabusalan ang committee at maparalisa ang kanilang expose in the Senate? Absolutely, my answer is yes, Kyrie. And again, I'm drawing it from the statement of former Senate President Mig Zubiri. Sinabi niya kaya nadali yung kanyang pagiging Pangulo ng Senado ay nung hinayaan niyang magpatuloy yung hearing ng PDEA at nung Alitagtag Batangas Drug Hall. Sa pa yun? Iyang dalawang usaping yan, napakalaki niyan. And in fact, I personally, I have been observing the development of on these hearings. Hindi pa dapat matapos ang hearing na yan. Hindi yan nagsimula at natapos sa PDEA leaks at kay former PDEA agent Morales. May kasunod pa yan, yung mas malaki, yung unang yabang nila na biggest drug haul ever in the history of drug enforcement in the Philippines. Hindi pa tapos yan. And of course, may mga bagong personalities na lumabas, including the Indian national, si James Kumar. Very scandalous ang background niya, very dubious ang kanyang mga connection. That is why, for me, it's a premature call for the Senate committee to cite former PDEA agent Morales in contempt. Dahil yung na-involve doon sa tangkang patahimikin yung primary resource person ng komite ng Senado na nagdumidinig sa PDEA leaks, hindi man na ipatawag. At meron silang commonality. Pagka naiipit, they will invoke health issues, health reason, may sakit. Pagbigyan na natin na may sakit. But yung sakit nung isang dapat ipinatawag, seemingly, is not that serious. Yes. Why? He can handle stress. Pinayagan daw siya ng doktor niya to testify. Actually, wala pa na. Via Zoom. Oo, pinalusot sana yon. Hindi rin. Tama rin naman si Senator Bato. Mahirap yung Zoom, magpunta ka dito. Oo, kasi gusto niya personal. He should be given at least another week to recover, assuming he is really sick.
But nonetheless, it's too premature to cite somebody in contempt when meron pang missing link may missing piece pa yung puzzle. Kasama riyan yung Indian national na si James Kumar. At lumabas ang pangalan doon ni First Lady Lisa Araneta Marcos na Nabanggit siyang din. pasimuno at nagbanggit si din. Morales. Si Morales At si Picoy na nandun ay nagde-deny. yes. At ang tinuturo nga na the one who will really establish the link supposedly ay yung Kumar. Kumar. So, hindi dapat i-terminate yung hearing dahil hanging pa rin, mga kababayan, yung issue ng alitagtag. Nasaan na ba yung sinasabing nahuli Ayun. na nagmamaneho ng van? Si Sarate. Siya ba ay naririto pa? Saan nakadetene? Ito ba'y kinasuhan na? At anong kaso ang isinampa? At ano na progreso? You cannot fault the Filipino people for trying to find out the status of this case because sila nagpalabas ito sa media. Tama. At sila nagyabang na ito raw yung biggest drug hole. Sinisingil namin kayo ngayon. Sinisingil kayo ng sambayan ng Pilipino, ano na ang estado ng biggest drug hole na ito. Attorney Vic, hold your line. Babalikan natin yan kasi iskandaloso yan. Ginamit yan na pangtapal na issue. PR operation yon, special option na sumambulat sa kanila sapagkat nahuli sila sa pagsisinungaling at ngayon pinagtatakpan nila na wala bigla yung kanilang handler ng drugs at may pinasulpot na Canadian national. Questionable din ang circumstances saan nanggaling itong biglang sulpot na foreign national. At dahil dyan, babalikan natin ang koneksyon nitong Rigodon at Codita sa liderato sa Senado at ang pilit na layunin ng mga powers that be, yung nasa Malacanang na patahimikin at patigilin na ang PDLX and drugs issues investigation. Tunghayan muna natin, Atty. Vic, ang itong maniobra sa Senado at magkokomentaryo tayo kung may naniniwala dito sa sinasabi ni Senator Chis Escudero na siya lang daw ang may kagagawan para pasimunuan ang pag-take over sa liderato ng Senate presidency. Sisikapin ng Senado na maisapinal ngayon ang chairmanship ng mga komite sa ilalim ng liderato ni Senate President Chis Escudero. May ilang senador na maatili sa kanilang hinahawakang komite, gaya ni Senator Bato de Rosa na chairman ng Public Order at Dangerous Drugs at Senator Christopher Bongo sa Health Committee. Ayon kay de la Rosa, dahil manatili siya sa Public Order at Dangerous Drugs, ay tuloy ang investigasyon sa PDEA leaks. Sa Senator Francis Tolentino naman, sinabing bibitawan na ang Senate Committee on Justice at Maritime. Retained ang committees ni Senator Bato, retained ang committees ni Senator Bongo. As the majority leader, Senator Tolentino would have to let go of justice. And ano ba yung isa niya? Maritime. Magkakaroon naman ng eleksyon sa mga komite na binakante nila Senator Nancy Binay at Senator Sammy Angara na nag-resign bilang Finance Committee Chair. Siya ay posibleng palitan ni Senator Crispo. Mabibigyan din ng komite ang iba pang senador na nag-resign sa kanilang pwesto tulad ni former Senate Majority Leader Joel Villanueva, former Senate President Pro Tempore Lauren Licata, at si dating Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Si Senator Sherwin Gatchalian ay mananatili namang chairman ng Ways and Means at maging sa komite sa Basic Education dahil hindi naman ito nag-resign sa kanyang mga komite kahit pa ito'y sumuporta kay Senator Vic Zubiri. Si Zubiri, humiling daw na mabigyan din ang komite. Everyone should have a committee, and they expressed yesterday, the Senate President Zubiri, expressed to me their desire to have committees and to work and not have any committees, which I wholly agree with. Kailangan naman talaga namin ng katulong. There are over 45 committees, if I'm not mistaken. 24 lang kami. Samantala, binahagi naman ni First Lady Liza Marcos ang larawan na naging gathering nito sa palasyo kagabi kasama si Escudero at ilang mga senador gaya ni Senador Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Francis Tolentino, Raffy Tulfo, Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Cinco Estrada, Reyes Po, Cindy Villar, Lauren Legarda at si Pia Cayetano. Kasama ng ilang mga senador ang kanilang mga asawa. Wala naman sa larawan si Senator Bato de Rosa, gayon din sa Zubiri. Una ang nilinaw ni Escudero na matagal nang nakaschedule ang naturang pagtitipon at hindi daw ito dahil sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Tanungin mo kung kailan sila nag-imbita dahil imbitasyon ko natanggap ko 2 weeks ago na. Pangalawa, gaya ng sabi ko, this is a regular dinner. And the first 2 dinners nga na hinost niya with senators, all invited, walang pinipili, I was not able to attend. Okay. Mahilig magpasakay ng mga pahayag itong si Senator Chis Escudero. Huwag nyo na pong bulahin ang taong bayan, Senator Chis Escudero. Reward yun, alam na namin yun. Ang tawag nga si Senator Kilay.
Hindi naman si Attorney Vic ang nagtawag sa'yo, kundi ako si Ka Eric. Kung bakit ka tinawag na Senator Kila, hindi ko alam kasi yan ang tawag sa'yo. Pero Attorney Vic ang tanong ganito. Maniniwala ba ang taong bayan na it was only Chis Escudero who maneuvered everything to have a kudeta at the leadership of the Senate without operational support, fund support, blessings, and directional intervention? Na tinumbok nga mismo ni Mig Zubiri for no reason at all, gagawin lang ni Zubiri na ituturo niyang Malacanang at ang presidente at ang kanyang mga tauhan sa pagmaniobra sa nangyari sa kanya, Attorney Vic. Again, I will base my opinion and analysis on this statement given immediately after the change in leadership in the Senate, given by former Senate President Mig Zubiri. Sinabi niya na as early as last week, usap-usapan na yung tangkang pagpapalit ng liderato Tama. sa Senado at marami na rin nagme-message sa kanya, tumatawag na I am with you, I'm with you all the way, I will stand by you. At hindi naman yun ang naging nangyari. So hindi ito nangyari lamang at biglaan nung Tuesday ba? O Wednesday? Tuesday. Tuesday. Ito ay produkto ng siguro isang buong linggong proseso o nung nagsimula na itong pagdinig ng komite ni Senator Bato sa PIDEA document leak at yung doon nga sa hindi pa natatapos at hindi pa rin gaano napapag-usapan na higit na mahalaga yung Alitagtag Batangas Drug Hall. So hindi ito nangyari nung Tuesday lang, mga kababayan. At kinumpirma ito nung mismong pahayag na ginawa ni Senate President Mig Zubiri na matagal nang pinag-uusapan, about a week or 2 weeks ago ay nag-uusap na may tangkang pagpalit sa liderato, kaya hindi na maloloko ang sambayan ng Pilipino sa tunay na kadahilanan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Okay, klaro. Binanggit kanina namin ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, na hindi po mali na ang Pangulo ng Bansa will have a good working and cooperative relationship sa Senado, sa Kongreso, sa lower house, and even sa the judiciary without overstepping into the independence and integrity of these separate branches of government. However, kung ang layunin po ay gamitin ito para magkaroon ng concentration of power influence, para itulak ang isang agenda. Halimbawa, umugong una, Atty. Vic, ang pagkakaroon ng change of leadership kay Zubiri nang lumabas ang pangalan ni Jinggoy Estrada o ng kanyang kasamaan, Chis Escudero din noon, nang tumindig sila Mig Zubiri at mga senador kasama niya, sila Amy Marcos, Joel Villanueva, against the very scandalous budol-budol People's Initiative Charter Change na ginawa nila Speaker Martin Romualdez sa basbas ni Pangulong Marcos Jr. At talagang nagkaroon ng muntik na magkaroon ng constitutional crisis noon. When the Senate will have to be dissolved or override siya ng House. At ito ngayon, ang lumalabas na parang sinabi mo kanina, if I am correct sa pagkakuha ng kontekstong binanggit mo, na ito ang kailangan ng Malacanang, ng Marcos government na magkaroon ng isang Senado na susunod sa layunin na konsentrahin ang poder at itulak ang agenda niya na walang balakid at walang titindig na mag-criticize nito. Sapagkat sa lower house ay kontrolado na nila ang rubber stamp na House of Tambaluslos na tinatawag ng taong bayan ngayon. Attorney Vic. I agree with you. Walang ibang makitang kadahilanan kundi talagang para makontrol ang upper chamber, which is yung Senado. At using your term na rubber stamp yung House of Representatives, wag naman po sana maging floor mat naman ang Senado na kahit tinatapakan mo na ay nakasulat pa rin, welcome. But again, it's too early to be measuring the kind of leadership that the newly installed Senate President will have and how he will lead the Senate. Sana ay patuloy na manaig yung tinig ng ordinaryong mamamayan at sana ay lagi silang pumanig sa sambayan ng Pilipino, hindi sa dikta ng Pangulo o ng executive branch of our government. Yes, I agree with you. Dapat merong healthy working relationship ang Pangulo, ang executive at yung legislative department, but without overstepping on the boundary. Yes. Specifically, yung pagiging independent or yung independence of both houses. Never mind the house, magpinsan yung namumuno riyan.
Pero yung Senado, sana naman ay tumindig yung mga senador, lalo na sa usapin ng charter change. Correct. During the most recent survey on charter change issue, 88% rejection. I will repeat, Tama. 88% rejection. So, na-grasp na ng sambayan ng Pilipino yung issue, tutol eh. At sana ay pakinggan nila yan, gawin niyang batayan pagdating ng panahon na kinakailangan nila magdesisyon. Yan ang mga boses, Atty. Vic, no? Comment ng mga taong bayan. Yung the way you deliver your message, standing for democracy, yan daw mga boses na hinahanap nila na maririnig sa halls of the Senate. Basta't ako, lagi kong sinasabi, kahit ako nung nasa lilingkod pa sa Malacanang, I will always side with the Filipino people. Pagka ikay pumanig sa sambayan ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Huwag mo unahin ang iyong personal na interes. Unahin mo yung interes ng sambayan ng Pilipino. Unahin mo yung direksyon at kinabukasan ng bansa at higit sa lahat ng mga kabataang Pilipino. Ayun, klaro po. Siding and taking sides and taking the stand with the Filipino people, no one will ever go wrong when the interest is for the country. Tama kayo, Atty. Vic. Tunghayan muna natin ito. Ang isa pang nakakalungkot, nakakapanlumo ng damdamin na nangyari po sa isang resource person, whistleblower, at the same time ay tumutulong para ipalabas ang katotohanan tungkol sa mga PDEA leaks at impormasyon related to the involvement of the President to a very serious, scandalous issue of drug abuse. Siya ngayon ay nakakulong pa. Tunghayan natin ito, ang ulat tungkol na sa nangyari kay former PDEA agent Jonathan Morales. Sa ika-4 na pagdinig ng Senate panel hinggil sa PDEA leaks ay sa Personal Data Sheet o PDS ng Tagal ang mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada para kay dating PDEA agent Jonathan Morales. Ayon kay Estrada, nagsinungaling si Morales sa kanyang PDS nang sabihin nitong hindi siya na-dismiss sa Philippine National Police. Inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag dahil sinulat mo, no. Having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala na? Pero ayon kay Morales, hindi orihinal at kulang-kulang ang binigay na dokumento ng PDEA sa senador. Ayon pa sa dating agent, hindi niya itinanggi na na-dismiss siya sa serbisyo at ito raw ay nasabi niya sa kanyang job interview sa PDEA. Kung makikita lang yung official na sinabmit ko doon sa PDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po doon sa service record. Pero para kay Estrada, nagsisinungaling ang dating PDEA agent, lalo pat sulat kamay at lagda ni Morales ang nasa PDS. Nagbigay daan ito sa senador para ma-cite for contempt at ma-detain si Morales sa Senado. If you can provide correct explanation bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay. Go I ahead. move that he be cited in contempt. Bring him down. Bago ito, unang sinight in contempt ng panel si Alice Picoy. Napikon dito si De La Rosa dahil sa pagsisinungaling at tila pagmamagaling sa mga senador. Si Alice Picoy ay ang kinausap di umano ni James Kumar para hindi na sumipot si Morales sa Senate hearing. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang dala-dalang... we are inviting you here to shed light on yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. Hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Na Pulcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka bigay ng expert opinion sa amin? Samantala, nagawa namang maka-attend sa hearing ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa matapos itong isugpina ng komite.
Sa hearing, ay tinanggi nito na ipinatigil niya ang operasyon ng PDEA laban kina Pangulong Bongbong Marcos at aktres na si Maricel Soriano. During your time as the executive secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Samantala, hindi naman nagawang dumalo sa pagdinig ni James Kumar dahil nasa hospital daw ito matapos ma-stroke. Ayon kay Morales, si Picoy at Kumar ang kumausap sa kanya para huwag siputin ang hearing kapalit ang posisyon sa gobyerno. Sa kalagitnaan ng pagdinig, sinubukan ni Kumar na sumingit sa hearing sa pamamagitan ng Zoom pero hindi ito pinayagan ni Senator Bato. James, we would like to hear from you pero with that present condition, ako'y nakonsensya kaya wag na James, wag na. Hihintayin ng komite na umayos ang kalagayan ni Kumar saka muli magkakaroon ng susunod na pagdinig para sa PDEA leaks. Apilan ni Morales na maimbitahan din sa susunod na pagdinig si First Lady Lisa Marcos. Kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nila Sandali lang, sandali lang. We will hear from Kumar first before we jump to Lam kung kinakailangan. Attorney Vic Rodriguez, una sa lahat, sinabi mo kanina unfair and very abusive yung diskresyon na ginawa ng komitiba ni Senator Bato de la Rosa na pinakontempt si Jonathan Morales upon the intimidation acts and badgering of Senator Jinggoy Estrada na alam naman natin na demolition job at demolition man siya doon ng Malacanang bilang kanyang role. Attorney Vic, bakit unfair yun at hindi tumutugma sa dapat naging desisyon kung ikukumpara kay Picoy na alam ng lahat na ito'y Picoy talaga ang kanyang mga pinagsasabi, peke talaga, Attorney Vic? I think yung na sinabi ko kanina ka Eric, premature yung premature. in contempt kay Ginoong Morales dahil ang dami pang missing pieces of the puzzle, so to speak. Like kung ano man ang magiging naratibo o sasabihin ng James Kumar na mas malaking liability yun sapagkat ongoing yung committee hearing ng isang standing committee ng Senado ay meron itong aligasyon na yung Indian National ay nagtatangkang suhulan na patahimikin yung resource person ng komite. Attorney Vic, by the way, hindi siya naturalized Filipino. Indian national pa. Indian national, yes. Foreigner That's why I siya. say, I said foreigner. Indian national. Ito'y seryosong pagsasalaula o tangkang pagsasalaula kung totoo man sa ating institusyon sa Senado. Yun ay dapat munang reserve yung contempt ni Ginoong Morales sapagkat bakit ba nagsimula ang hearing tungkol dito sa PDEA document leak? Ito ay dahil na sinabi na rin noong unang hearing na sumulat itong si Ginoong Morales volunteering himself para linisin yung kanyang pangalan at pagkatao na wala siyang kinalaman doon sa leak. So sa kanya nagsimula itong hearing Tama. dahil meron siyang pakikipag-ugnayan sa komite ni Senador De La Rosa only to end up in detention because he was cited in contempt. Ako ay naniniwala premature, hindi pa buo yung kwento bakit mo isa-cite in contempt yung resource person? Tama. It's masyadong mabigat sa loob ng sambayan ng Pilipino. Sa susunod, wala nang pupuntang resource person dyan. Yeah. Because the treatment that was given to the resource person, I'm not asking that he be given a preferential treatment. Correct. But you have to respect the right of the person, the rights of the person, any person for that matter, who will be appearing in any Senate committee for any Senate investigation.